Biglaan to Marcoleta sumabog sa galit kay Lacson. Huwag mo kong insultuhin, may nadiskubre sa maleta. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito, pag-usapan natin, pinag-iinitan nung Diversion Brothers, di umano. Di umano. Yung maleta. Ayun, maleta. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Syempre huwag niyo rin kalimutang suportahan ang Banateros, mga katunay. Siyempre, mga idol natin yan. Ipagpatuloy natin. Sila dun sa maleta. Maleta. Para masama ang loob, hindi sila nakatanggap ng basura. Ang tawag nila dun sa basura eh. Pero yun yung maleta ng puno ng pera. Usapan natin. Sana all, no? Maleta, no? Tawag lang nila sa pera, basura. Grabe naman, no? Basura na pala tawag ngayon sa pera. Sana all. Gutesa, di ba? Tumestigo. So, ang una nakita nila, notaryo. Pero, lately, mukhang pati brand yata ng maleta. Yan ang question. Yan ang question na. Ang gago nito, pati brand ng Diversion. maleta? Ano ba yung brand? Yung tatak ng maleta? Ba't pinag-iinitan nila yung maleta? Brothers ito, no? Si Gutesa, ang itinurong magnanakaw, si Tambi tsaka si Saldi. Ang gustong imbestigahan nitong Diversion Brothers na si Tito Soto tsaka si Lacson, si Gutesa, si Marcoleta, si Chis Escudero, etc. etc. Ayun nga yung nararamdaman ko dyan eh. Mantakin nyo, si Gutesa talagang may tinuturo, may pinipinpoint. Eh kaya nga natanggal, di ba? Kaya nga natanggal si Marcoleta at si Cheese, no, pinalitan dahil nga naman matutuntunan nila kung sino yung dapat matunton. Eh kung lumabas si Gutesa noong mga panahon na yon, tapos na yan eh. Kaso nga lang eto, nung napalitan sila, yung mga sinasabi ni Gutesa, ayan. Si Gutesa pa yung parang lumalabas na masama at parang, totoo ba yung mga sinasabi mo, ha? Parang hindi nila pinaniniwalaan. Kasi nga syempre may mini-mention si Gutesa na hindi naman dapat i-mention. Di ba? Abay ngayon, yung pati maleta si naman. Marcoleta. Ibang klase, no? Maleta. Dahil sabi ng isang... So, hindi sila interesado talaga sa kung sino talagang mastermind. Lahat Yan yung sinasabi ko dati pa. From the get-go, sabi ko, amoy na amoy ko itong mga ito. Tayo, nang gagalaiti tayo, gusto nating maparusahan, hindi yung mga bublit, kundi yung mastermind. Itong mga to, hindi talaga sila interesado sa mastermind. Wala. Actually, to the contrary, iniiwas nila doon pa sa mastermind. gagawin Eh, totoo yan. Halata naman talagang hindi sila interesado sa mastermind eh. para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sabagay. So, madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganun ang kanilang gagawin. Ito nga sinasabi ko. Halimbawa, ako ay isa ako doon sa mga kontraktor. At alam ko ang talagang mastermind ng nakawan dyan ay hinahatiran ko ng pera ay halimbawa si Tambi. Tapos idadalhin sa Malacanang kay Bongbong Marcos. Magsasalita pa ba ako? Hindi na. Kasi instead na itong Senate, itong Blue Ribbon, imbestigahan yung ituturo kong si Tambi tsaka si Bongbong, ang iimbestigahan ako. May ano ito? Eh para akong nagbitay. Para akong nag-suicide, di ba? Kaya nga sa totoo lang, no, kawawa talaga yung mga witness o testigo na lalabas dyan. Kasi kapag perong hindi maganda sa pandinig nila, na medyo may nadinig silang ganon, wala na. Diba? Wala na. Kumbaga, mababaliktad eh. Kumbaga, kaya nga nagkaroon ng palitan para magkaroon ng silbi yung ipalit. Diba? Ako sinasabi ko,
malaki ang silbi sa taong bayan nung si Senator Marcoleta pa yung chairman ng Blue Ribbon at si Chis pa yung president, Senate. Pero nung napalitan na, no, ako syempre sinasabi ko nga paulit-ulit dito, ako napakalaki ng respeto ko sa TVJ. Isa ako sa nagtanggol at nagdepend talaga sa TVJ. Hindi mawawala yung paghanga ko sa kanila. Pero pagdating dito sa politika, medyo out ako ng konti. No, out ako ng konti sa suporta. Kasi nga, medyo hindi ko nagugustuhan yung nangyayari. Pero yung respeto ko pa rin sa TVJ, wala pa rin, hindi pa rin nawawala. Kaso nga lang nagtatanong ako, bakit ganun? Hindi natin talaga matunton o matumbok yung dapat tumbukin. Bakit hindi natin pinaniniwalaan yung sinasabi ng gaya ni Gutesa? Bakit hindi natin iniimbestigahan yung mga taong binubuga ni Gutesa? Parang si Gutesa pa yung naiipit. Diba? Si Gutesa pa yung naiipit sa sitwasyon. Siya na nga yung nagsasabi, siya pa yung naiipit. Siya pa yung parang lumalabas na talagang, hindi, gawa mo lang yan. Parang sinungaling, gano'n. Diba? Hindi naman lalabas yan kung magsisinungaling lang yan eh. Diba? Ang lakas naman ng loob ni Gutesa kung puro kasinungalingan lang sasabihin yan. Eh dapat nga, para maayos natin yung problema, hindi ko sinasabi na yung nagnakaw na kontraktor ay hindi maparusahan. Kung may kasalanan sila, parusahan. Oo, lahat yan. Pero pakinggan muna natin sila para dalhin tayo doon sa mastermind. Eh hindi eh. Ang sinisilip natin yung mga bubuhit. Diba? At ang pwedeng So, ilupas. masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Hindi. Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sino ang may kasalanan ito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay Makaligtas sila. pigilan magsalita. Makaligtas sila. Aha. At ngayon nga ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabaling sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya para lamang mapagtakpan. Kaya kasi ganito, may mga nagsasabi, Coach Oli, normal yun. Kasi di ba, tingnan mo, pagdating sa korte, di ba, titingnan mo rin yung mga nagsasabi ng mga testigo at ano bang ginagawa ng kabilang abogado? Dinidiscredit, di ba? Para malaman kung yung testigo ay credible. Oo. Di ba? Sa husgado po yun. Ito po kasi Blue Ribbon Committee. Itong mga senador na to, si Lacson ay para siyang, kumbagat ikukumpara mo sa hukuman, para siyang judge. Ang nangyayari dito, itong si Tito Soto at saka si Lacson, kung ikukumpara mo, parang nagiging abogado ni Tambi. Nagigets? Dapat as a judge, kunin mo yung sinasabi nito, imbestigahan mo ito, paharapin mo ito, kasi ito yung sinabi nung paano mo sasagutin yan, pasagutin mo yung sinabi noong witness. Oo. Hindi yung ikaw ang gigiba doon sa credibility nung testigo. Tama. Abogado ko ng kabilang. Ang tanong, kliyente mo ba Black Pinky? Tuta? Ito si Kasi Tambi. talagang talagang iniiwas nila eh. Pagdating kay Tambi ang usapan, bigyan natin ng katwiran ha. Ako hindi ko agad inaakusahan si Tambi, pero bigyan natin ng katwiran ha. Bigyan natin ng katwiran. Pagdating kay Tambi, yun ang nagiging question eh. Bakit pag medyo maaarok na, napapunta na sa kanya yung usapan, bakit biglang binabali? Parang bendalo, no? Diba? Parang iniiba, diba? Kailangan, hindi. Ibayin natin yung usapan, hindi dapat natin pag-usapan yan. Diba? Parang mali. Kaya tuloy nagkakaroon sila ng pula. Diba? Maraming naiinis sa ginagawa nilang mga pag-iimbestiga. Diba? Na parang may pinagtatakpan tong mga to. Kaya hindi natin sila masisisi, yung mga taong nag-iisip ng ganun. Ganun na nangyayari rito eh. Tayo hindi naman abogado, pero simple lang naman to. Ang gumigiba doon sa hindi naman yung judge. And at the same time, hindi kayo korte. Ha? Ba't kung sino dapat tinatanggap nyo lang. Sino pa magiging resource person? Kung yung tao, sabi nga, sa lahat ng mga humarap doon, si Gutesa ang walang kasalanan. Wala namang nakurap yan eh. So, halimbawa, yung mga walang kasalanan, magsisilabasan pa yan? Hindi na. Sabay na si isisi bandang huli. Itadamay nyo eh. Oo. Sino gusto pa mag-resource person?
silang ididiin. Di kasama pa sila dito sa circus na to. Bihira naman kayo. Pahirap na nga yung magnanakaw. Pinahihirapan nyo pa. Paano tayo maaayos nito? Kaya ako minsan di ko maintindihan yung ibang vloggers eh. Dapat kahit ano man ang kulay mo. Kaya nga parang ang nangyayari, tuwan-tuwa yung mga yan eh, di ba? Tuwan-tuwa yung mga dapat kasuhan, tuwang-tuwa. Di ba? Kaya ang nangyayari, ang nagiging kawawa dito, yung mga lumalabas na nagsasabi ng ano, di ba? Na ito si ganyan, ito ganyan, ganyan. Hindi naman sila pinaniniwalaan, hindi sila inaano. Di ba? Pula ka, asul ka, dilaw ka. Dapat hindi natin pinipigil papunta roon sa mastermind. Kanilang mga gagawan. Marami pa eh. Ito next po, tingnan natin. Okay, ito gusto ko obserbahan ninyo yung sagot ni Tutasen ha. Obserbahan nyo. Kasi tinatanong siya patungkol doon kay Tambi. Importante bang mapaharap si Tambi sa Senado, sa Blue Ribbon? Obserbahan nyo kung paano sumagot to si Tuta. Former Speaker Martin Romualdez actually show up at the Senate Blue Ribbon Committee hearings. It's only been mentioned once. Once lang daw na-mention si Tambi. Parang lagi siya nami-mention. Hindi. Yung pinalitan mo nga eh. Oo. Nag-play pa eh. Lagi siyang nami-mention. Si Chis Escudero, di ba? Pinalitan mo as Senate President. Sinabi niya rin eh. Oo. Ng mastermind, ito, si Tambi. Ay, naku naman, Tito Sen. Bakit ka naman ganyan? Para naman... Siguro, hindi. Bigyan natin ng katwiran. Baka mamaya kumakain lang si Tito Sen nun. Hindi niya nadinig. Di ba? Busy. O kaya, may ginagawa, busy. Ayan Tito Sen naman kasi. Ano ba naman yun? Ako hindi ako magsalak Tito Sen eh. Kasi, di ba, love ko pa rin yan si Tito Sen eh. Pero, syempre, pagdating sa ganyan Tito Sen, hindi kita maano dyan sa ganyang bagay. Diba? Sa totoo lang kasi, ilang beses nabanggit si Tambi. Kahit si Chis, binabanggit niya ng paulit-ulit yung pangalan ni Tambi. Diba? Halos syempre, gasgas na nga yung pangalan ni Tambi. Hindi siya isang beses. Diba? The name that cannot be mentioned, anong once lang? Sinungaling ka talagang sinungaling ka talagang kabisote. Kabisote ba yung tawag sa kanila nun? Kabituloy. Di ba? May tawag sila doon sa kanila. Escalera Brothers. And so I will not have a fairly good judgment of how important that would be. Or Ligo Tessa. Yeah, Would that be correct, sir? the Gutesa affidavit that is being questioned. Oo. Kita mo, natatawa siya. Oo. So hindi niya makita ang importance na paitawag si Tambi kasi isang beses lang daw nasabi ni Gutesa. At may problema pa yung notaryo. Yung affidavit tapos tabi-tawa. Kikita mo? Kita niyo yung istorya. Di ba? Abogado dating kay Tambi. Kaya si Tambi, padekwa-4 na lang yan ngayon, malamang eh. Umalis ako dyan sa sa pagiging ng camera speaker, pero syempre pinalit dyan. Ropa yan. Parang ganun din, parang siya din yun eh. Kaya wala to. Hindi matatapos tong kaso na to ngayon. Wala yan. Huwag na natin asahan siguro after 3 years kung magiging maayos ang eleksyon sa 2028, magbabago ang pamumuno at talagang yung mamumuno sa susunod, talagang may transparency na iiral sa kanya, talagang matatapos tong usapin na to. Pero sa panahon talaga ngayon, paulit-ulit kong sinasabi, wala tayong aasahan. Ba't hindi mo patawag as a resource person? Kung wala siyang kasalanan, di wala. Pero hindi, doon pa lang. Kinakat na di ba? Itong mga to, hindi ko talaga... Pero antayin natin. Meron daw, di umanong magaganap. So, relax din. Kasi, balita ko marami na rin nagagalit. Hindi na lang sila, siyempre, gigipitin di ba? Anyway, baka ano pa masabi ko? Kalma lang, meron na tayong nadidinig. Kalma lang, Coacholi. Meron na tayong nadidinig na galawan. This week, next week, maano natin yan. Ay, dagdag ko lang yung patungkol dun sa maleta na kina-question nitong dalawang Diversion Brothers. Kasi masyado raw mahal yung maleta. Pag ganun kadami, iba yung maleta pa lang iaabot na daw di umano ng milyon. Basta I don't
remember the exact figure kung magkano yung maleta na yon, no? So, sa dami nun, talagang malaki. Maleta pa lang. Ang Renoma ata ang pangalan ng ano. So, mamahalin. Mamahalin yung maleta. Ano, hindi ko na maalala eksaktong pangalan ata presyo. Kayo nang ini-issue. Teka muna, lalagyan mo ng bilyon eh. Ano ba naman? Kukwestiyonin nyo yung presyo ng maleta. Para mo sinabi, ay! Bibili ako ng Sequoia. Gusto kong bumili ng Patrol. Gusto kong bumili ng GMC. Gusto kong bumili ng Ferrari. Kaya lang B8. Magastos sa gas. Yung iba B12 pa. Tanga! Bibili ka ng mamahaling kotse, hindi mo kayang magpagas. Huwag kang bumili ng mamahaling. Naiintindihan mo? Parang ganito yung konsepto nila eh. Ang mahal masyado ng maleta, lalagyan lang ng pera. Hindi, syempre, kung lalagyan ba ng bilyon-bilyon yun, mabigat yun. Kailangan matibay na maleta talaga gamitin mo, hindi yung peka-peka maleta lang. Di ba? Kailangan yung sure talaga na magandang klaseng maleta, tsaka yung hindi kahalata-halata. Syempre, kapag mahal ang maleta mo, mamahalin, aba. Hindi takaw pansin yan. Takaw pansin, yung mahal ng maleta, ang laman siguro yan, big time yung may-ari niya, mga laman siguro niya, mga damit lang. Mantakin mo, sinasabi nga nila, pera, basura di ba? Mahal mo sabihin, pera, basura lang yung nandiyan sa loob niyan. Kita mo, mamahalin yung maleta, pero basura yung nilalagay, di wow? Condominium nga eh. Yung bahay nga sa Forbes ginagawa lang tambakan ng pera eh. Ang babaw naman nung argumento nung iba. Masyara raw mahal yung maleta. Isipin mo, bibili ka ng condo unit sa BGC, tatambakan mo lang ng pera. Bibili ka sa Forbes, pupunuin mo lang ng pera. Tapos hindi ka makakabili ng maleta. Kahit ba sabihin natin milyon yung maletang yan, panis yan sa atin, mahal yun. Oo. Sa akin, hindi ako talaga. Sa kanila, hindi. Kita nyo naman sila di ba? Yung mga gumagastos nga lang, casino, milyon eh. Hindi nang hihinayang maleta pa kaya. Di ba? Kung ikaw, marami kang pera, hindi mo pang hihinayangan lahat ng bagay kahit gaano kamahal. Kanila. Panis yun. Lalo na kung alam mo nun, talagang yung pinuhunan mo sa maleta, bayad ng 50 triple, 50 doble, ewan. Kung ang problema natin, paano tayo kukuha ng pera, sila ang problema nila. Saan nila itatago yung pera? Kasi hindi naman nila pwede itago sa bangko yan Hindi pwede. Matitrace yan. Oo. Yung ganong kalaki. Hindi itatakbo nila yan. Kaya mapapansin nyo ngayon, maraming politiko pupunta Europe, di ba? Ganyan. So lalo tayo maghihirap. Di ba? Yung iba binibigay sa mga tuta. Yung iba may mga kabit. Ay, kayo, baka katunay, baka may madaanan kayo mga maleta. Tago nyo agad. Politiko dyan, marami. Hindi ko nilalahat Oo, yung balita namin. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre nato ngayon natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli at syempre credits doon sa video kanina doon sa ganang mamamayan at syempre kay Senator Marcoleta. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.